Alex, ikaw daw ay bunso sa 10 magkakapatid. Pinakabunso ka. Yes, ako pinakabunso. At Oh. ang sinundan ko, 6 years. Oh. Kaya medyo tanggap niya na siya yung bunso. Kaya pumasok ako sa buhay nun. Parang Na, yung ate ko, hindi yata masyadong natuwa. nagulo, nagulo yung buhay nilang Nagulo yung lahat buhay, nung dumating ka, no? Ilang taong ba yung nanay mo nung pinanganak ka? 42 years old. 42 years Oo. old. Hindi pa naman masyado. But how was it growing up na malayo nga ang agwat mo, yung agwat mo sa edad, malayo sa mga kapatid mo? Ang kagandahan, Teka muna, excuse me. Ang panganay, ilang taon? Ninyo? ang tanda niya sa akin is 25 years old. Sus, ganun kalayo pala ang Kalayo na yung agwat. panganay ko. Parang Oo. tatay ko na rin kung tutusin. Oo nga, oo So, yun nga. ang kagandahan kasi parang nung pinanganak ako, parang dami kong nanay at tatay. na Oo. tumutulong. Kasi- Na-spoiled ka ba? Hindi, wala naman kaming pera para pang spoiled eh. Parang alaga lang, alaga. Attention. Oo, Yun. oo, Pero oo. sa pinaglumaang mga damit, ako rin ang nakakuha. Aha. Oh, Pero palagay ko, cute na cute ka rin eh. Cute na cute. Alam mo yun? Kasi, cute ka pa rin naman hanggang ngayon eh, di ba? medyo maliit ako eh. Maliit. Maliit ako. Biro lang. Balita ko naman eh, bigatin yung pamilyang Calleja eh, di ba? Sa Albay daw kayo eh, may, yung naging governor yung lolo mo, na may kaya kayo. Meron kaming fast food, meron kaming sariling kuryente. Oh, Puro biruin mo? balita nga lang, Tita Mel. Puro balita. Yung ano lang, kwento na lang. Eh Habang ano, ang totoo, wala na kami nung pinanganak ako, wala na. Pang ano na lang. pero dumaan kayo sa ganun. Parang Eh, nasa libro lang na parang pag ano mo, ano ko, yaman-yaman natin dati. yun dati. Habang pinapadede ako ng kapeng barako, na may Ano? kalamansi. Sabi niya, kung naabot, May kalamansi. Kung naabot mo lang si Lolo, ganda-ganda ng buhay natin. Oo nga. Hindi mo lang naabutan. Hindi ko lang inaabot. Pero Kwento na lang. dinaanan talaga ninyo yun. Dinaanan talaga. Kailan nag-umpisa yung mga problema ninyong pananalapi ng pamilya mo? Nung pinanganak ako, ang nangyari, Tita Mel, nung nasa Bicol, Oo. yung tatay ko kasi parang siya yung bunso bilang anak ng gobernador. Oo. Tapos isang araw ata, nagkasakit yung tatay ko, tapos naduling siya. So bilang duling, ang ginawa ng lolo kong governor, pinaabuso siya to compensate kasi nga nagkaroon ng inferiority complex daw. Kwento sa akin. So ang ginawa ng tatay ko, kahit may asawa na siya, nung asawa niya yung nanay ko, naging babaero siya dun sa Bagay sa magkakapatid, siya yung walang business, walang trabaho. Naging parang siya yung black sheep, tambay. Dahil Nga pinaabuso ng lolo, anong pinaabuso ng lolo? parang Ano sabihin? sinusunod sa layaw. Ini-spoil! Ini-spoil. Yung tatay mo, spoil. O compensate doon sa Doon sa kanyang disability. O yun ang niya, dahil nga may problema siya sa parang disability. Oo. Ang ginawa kahit hindi nakapagtapos, bayaan mo lang, binigyan yung mga luho. Yung ugali na yun, Oo. nadala niya sa Aha. pagiging pamilyadong tao. Oo. So nagsimula yun nung ang ginawa ng tatay ko, dahil ng babae tatay ko, babaero eh. Para hindi siya mastorbo, bukod sa tinuruan niya magsugal yung nanay ko ng madyong para nakaupo palagi sa madyungan, siya, kasi 2 araw madyungan, Tita Mel. Pag may puro ka, hindi ka tatayo eh. Yun, ang babae siya. Ang ginawa niya, para talagang totally walang storbo, dinala niya kami sa Maynila. Lumuwas nga daw kayo ng Maynila. Oo, akala ng nanay ko, kaya lumuwas sa Maynila para magsimula. Pero Oo. ginawa pala, para pagdating sa Maynila, iwan kami, ando sa probinsya yung tatay ko. Paano naman umabot doon sa punto na hindi na kayo nakakapagbayad ng upa? Yung ganun kasadlak? Ganun kasadla kasi nung naubusan, kasi may dalang budget yung nanay ko. At siyempre, dala-dala niya, ilang kami, siyam kami. Wala pa ako eh. Siyam wala sila. ka pa. Wala pa sila, siyam. Tapos lumabas pa ako pang 10. Oo. Wala kang pambayad ng bahay. Naubos yung dala-dala. Tapos di na wala na rin yung, retired na rin yung lolo ko. Oo. Tapos dito, wala kami maupahan. Ang gagawin namin, pag napapalis kami, maghanap kami nalilipatan. Oo. So, una, nangungupahan kami sa isang apartment, ang pangtustos namin, madyong. Pag nagmapamadyong kasi may tong. Diba, pag isang laro, pag sinanalo, maglalagay ng tong. Oo. Yung tong, yun yung pagkain namin sa gabi. Almusal namin. Ginawang negosyo yung Oo. Eh, siyempre, natira din daw kayo sa container ba? Inabot mo ba yun? Opo. Inabot mo yun? Pinanganak na po ako nung pinanganak ako sa Madyungan, inaalagaan ako, kaya marunong ako magmadyong eh. Siguro narinig ko nung bata pa ako. Ikaw naman? Dito, seryoso po. Nasa marunong ako, wala ng turo formal. Siguro dahil sa na-absorb ko yun. Lumipat kami sa container.
Oh, Meron mo sa ano, ang pangalan diyan sa Santa Ana, tabi ng Pasig River, Mandaluyong Bridge. May ano diyan, lagayan ng mga container van okay. na kada 3 araw pinapalitan. Oo. Ang ganda naman ng buhay namin. Nagpapalit kami kada 3 days na Ng container. container ba? Oo, kasi nga papalitan tapos kukunin yung luma. Okay. Ang ganda nun, ang lamig nun sa gabi kasi bakal eh. Ang Ah, init sa tanghali. okay. Tapos hindi namin sinasara, pwedeng isara. May nakaano kami, sangkalang sa pinto kasi ang container sinasara sa labas yun eh. Oo. Kaya pag, Para hindi makandado. oo, sa loob, nilalagyan namin ng ano, kalang Oo, para hindi oo, makandado. Kasi oo, pag oo. may mag-aaway, pag nag-aaway doon, ang ginagawa, sinasara yung loob pag may Aha. kaaway ka. Oh my. Sa train din daw, sa release ng train, Mm. natira din kayo. Doon nga ako sa container, ang CR namin yung Pasig River eh. Totoo, doon, ano eh, pag nag-CR kami, Oh, event. Kasi event. nagpapalakpakan yung mga tao pag dumudumi ka doon sa, oo, pag may ina-announce doon eh, ano, dudumi na si Alex, tapos susunod para posisyon, aasahin ka lang eh. Buti na lang, wala pang cellphone ako kasi trending ako. Tapos so pagkatapos po dun sa container, may nakakusap yung ate ko na may i-demolish na bahay muna, Tita Mel. May i-demolish na bahay sa Santo Domingo. Yung Santo Oo. Domingo Church, sa Oo. likod niyan, may i-demolish na bahay. 1 taon bago demolish, tumira muna kami doon. Pero pa-demolish na talaga. Kasi yung kahoy talagang, paano na eh, pagkakonting apoy lang, susunog na talaga yun eh. Kalumaan, dahil sa Tatlong kalumaan ng floor bahay. yun, pumasok na yung puno doon, yung puno ng balimbing doon sa loob. Oo. Tumira kami 1 taon doon. Tapos nung demolish na, lumipat naman kami sa Alabang, sa tabi Bah, ng Riles. okay na kayo. Ay, tabi ng Yan po yung release. tabi ng Riles. Wala ko naman. Kami talagang nagsabuhay ng ano, home along the Riles. Oo, Kasi talaga. yung tatay ko nagtatrabaho kaya naman kami napatira sa Riles, yung tatay ko nagtatrabaho na sa train. Ayun. Ano, babaerong local ang tatay ko eh. Kung ang mga piloto, kada airport, tatay ko kada stasyon ng tren, May, may babae. So ngayon nag-aabang kami doon kasi pag dumadaan doon yung tren, nahagis ng tatay ko yung isang kaing na gulay prutas saan galing yun? Sa tren? sa train. Yung mga nagdadala ng, Mga ganun po. paninda, Paninda, ganon. tapos Oo. siguro binibili niya. Oo, Tapos oo. gugulong yun. Kukunin namin. Yun yung ano namin. Aabangan Ay, namin. talaga na. Ano daw yung mama? Hindi mo malilimutan experiences. Habang kayo ganyan palipat-lipat, iba-iba ang nai-experience mong tinitiran. Siyempre po, yung wala akong Ilang taong ka na ba niyan? Yung mga ito yung panahon mula yan? mga 2 taon. Pinanganak ako sa Santa Ana, Oo. Pabella. Pabella yung Pabella hospital. Hospital, In oo. fairness, maganda pa yung hospital na Pabella. No? Oo. Tapos, mula doon hanggang mga 8 years old, Mm. naranasan ko yung palipat-lipat Mm. ng bahay. Kaya ang Aba, may memory ka na noon, 8-year-old. Meron na. mga yung nakapila sa tubig. Pumipila kasi Oo. ang liguan namin doon sa container. Yung ano namin, Pasig River, pero ang liguan namin may pila rin. Oo. Sa Santa Ana naman, kaya hindi ko makalimutan kasi laging may riot. Aha. Oo, ang lakas nga ng loob ng mga tao doon sa San Andres to, San Andres. San Andres. San Andres, pag may riot, pag nagsusunog yung bahay, likas lahat eh. Oo. Yun, naalala ko yun. Dala-dala namin Oo. mga gamit namin. Tapos Oo. babalik na naman namin. O ngayon, nag-umpisa ang medyo umangat-angat, no? No, ate mo Ate ko. nagtrabaho sa Japan. Apo. Ano? Oo. Nakapagtapos ka ng high school. Siya nagpaaral sa'yo, ganun ba? Ganito po ang nangyari. Nung nag-Japan po yung ate ko, Mm. pag umuwi po, dito sa amin, mayaman kami kasi may gamit kami. Ah. TV, Oo. Atari, social kami noon. Kaya lang, Oo. remember, natuto na magsugal yung nanay ko. Oo. At nahawa na rin yung ate ko. Ang sugal nila ngayon, casino. Naku, So, mas pag big uwi dito time. ng ate Oo. ko, mga 2 linggong maganda yung buhay namin, tapos unti-unti na masasanla Wala yun. na. Ubus na. Oo, Oo, pero nga. pinag-aaral naman ako sa magandang eskwelahan noon. Public school ako ng elementary, pinag-aaral ako sa San Sebastian College. Medyo social Naku, kasi. San Sebastian Oo, ka. kaya may Private. pera Oo. pag ganun. So, Oo. malalaman ko na wala ng pera kasi minsan uuwi ako sa bahay. Bawa, umalis ako. Ganda Oo. ng bahay namin. Pag uwi ko, may kasama akong mga classmates. Oo. Pag tingin ko, wala na yung sala namin. Bakit? Sinasanla. Sinasanla na yung Oo, mga ano. Ang natitira lang minsan, dadailan ko na lang sa mga kaibigan, sa mga classmate ko. Ba't wala kayong gamit? Ay ko, bagong lipat lang kami. Pero 7 taon na kami doon kasi nga, sinasanla. Ang mga kapitbahay namin, ang biro nga sa akin, Alex, pasok ka, feel at home, sala nyo to eh. Parang ganun mga biruan. Napaniniwala din ako ng nanay ko dahil nawawala yung TV, na yung mga sanlaan, akala ko pagawaan ng TV. Sabi ng nanay ko, sira yung TV, pinagawa ko. Ako pa galit dun sa sanlaan. Ang tagal. Na ng TV, 3 buwan na dyan. Hindi pa. Ayun pala. So para, kumakalat yung balita sa amin na sugarol. Oo, pero how did that feel to you?
ikaw, yung personal na ano mo na nakita mong ganun ang nangyayari sa buhay ninyo? Ano yun eh, ang sa akin, hindi ko siya tinake na negatibo. Ang Oh? ginawa ko nun, nag-aral ako mabuti. Tapos, Aha. yung, yung, yung imbes na maglungkot ako, ang ginagawa ko, nasa labas ako, umano ko ng mga ano, naipag-usap ako sa mga kalaro ko. At yung kalaro ko, tendency ko, is mga barkada ng kuya ko. So, mas matanda sila Mas sa akin. matanda, oo. So, nag-o-observe ako ng mga kwentuhan. Aha. Parang nililibang ko yung sarili ko. Ah, Hindi ako masyado sa bahay. Kasi oo. yung one sitwasyon namin. So, ano ko, batang kali talaga ako sa labas. Oo. So, doon ako naglabas ng mga, aking, parang, imbis na nasa bahay ako, umiiwas ako sa kabarkada ko, Sa tumatakbo, kalsada. kwentuhan. Sa kalsada. Oo, kaya street smart ako kasi natuto Oo. akong dumiskarte ng maaga. 11 years old. Ano Aha. na ako, parang matured na yung ano ko. Pero teka, bilib naman ako sa'yo. Ang babaeng niligawan mo, assumptionista? Anak ng general? Oh, Paano nangyari yun? Isang rilis ka na. Tabi ng rilis ng tren ka nakatira. dahil di ba nagpapalipat-lipat na ako sa mga kapatid ko. Di ba Oo. matatanda yung mga kapatid ko. Nung naghihirap na kami doon ang pinakamagandang experience ko, napatira ako sa Bangkal, Makati. Sa, Oo. sa Makati. Yung nagtatravel, Okay. up and down yung career namin, yung buhay namin, kasi magsasanla, darating ulit yung ate ko, may pera na naman, Aha. mag-asawa. So, yun ang buhay ko. Oo. Nung nawala kami doon sa bahay na yun, doon na ako tumira sa iba't ibang kapatid ko. Malabon, pagkatapos ng Malabong, Malibay, tapos gano'n sa Pasay. So, nung napatira ako sa ate ko, remember yung pamangkin ko, halos kasi edad ko. Oo. Kasi matanda na yung kapatid ko babae. Oo. Minsan nagpapaano ko ng buhok, may electric fan, nagpapatuyo ko ng buhok. Dumating yung pamangkin kong babae, assumption siya yung babae yung pamangkin ko. Kasama yung classmate. Oo. Tapos napaganon ko, nag-slow mo talaga. Totoo talaga yung slow mo. Habang gumaganon. Kasi kimpi pa yung buko nun eh. Uso yung kimpi nun eh. Gumaganon. Paglingon kong ganon, pumapasok yung nakasuot siyang apple green. Tapos yun yung taga-assumption. Hindi ko naman alam na anak pala ng general. Siyempre, sabi ko, uy, pinakadara sa akin ng pamangkin. Pupunta silang Baguio. Okay. Wala silang sasakyan. So, dumiskarte ako ng sasakyan. Yung kaibigan ko may sasakyan. FX, kami nagatid sa Baguio. Habang nasa Baguio, Diniskartehan mo yung girl. Tapos nag-disco kami sa Spirit Disco. Oho. Oo. Nagkagusto naman sa'yo yung babae? Agad? Oo, magaling ako sumayaw nun eh. Agad gusto ka agad? Oh, wow. Naramdaman ko, pero nalaman ko may boyfriend. Patay. Oo. O paano ngayon yun? Baka mapanood niya. Oh. Sorry ah. Oo. May boyfriend, pero siyempre, laking kali nga ako. Nung graduate sa Assumption eh. Oo nga. Nung nakilala ko siya, pag-graduate na siya ng Assumption, nagtrabaho siya sa isang bangko, sinusundo ko sa bangko. Aha. Pero may kotse siya, ako walang kotse. Naglalakad lang ako galing sa Protasio. Walking distance lang yung Pasay Road eh. Pagsundo ko, ihatid naman niya ako ng kotse sa amin. Pero teka, paano yung magulang niya, ano reaction sa'yo? Di pa ako nagpupunta kasi nga doon muna sa bangko ko sinusundo. Yun, tapos, nung dumalaw kasi ako, pagdalaw ko, dahil kimpi nga yung buko, nasabihan yung asawa ko, narinig ko eh. Ano? Sino yan? Mukhang adik. Ay! Oo. Naku! Naku, bad shot ka. Bad shot ka. Hindi ko magamit yung word na bad trip eh. Kasi pang adik yun, sabi ko, bad trip kayo ha. Sabi ko na lang, narinig ko lang, pero na-challenge ako. Kasi nga, ayaw na akong, huwag mo na papuntahin nandito. Ang lagot. Oo. Anong ginawa mo? Hindi na-challenge nga ako. Paano nga? May nangyari sa amin, nabuntis ko. Ay! Salbahe ka talaga. Hindi naman. Talagang tinodo-todo mo na? Oo, pero ano naman, parang para sa inyo to. Parang gano'n. Ano para sa ikaw? Hindi naman ako nag-aali. Parang siyempre, 24 ako na 23 siya. So may nangyari, hindi na ako makadalaw. Pero natuloy yung relasyon namin. Oo. Hanggang sa nabuntis ko nga. Ay, naku. Ngayon, naku po. Paano nagbago ang pananaw sa iyo ng mga magulang niya? Ito yung Tita Mel, no? Nung nabuntis, yung nanay, ayaw talaga nila sa akin. Unang-una, wala naman talaga akong trabaho eh. Oo nga naman. Technically, high school graduate ako, natambay lang. Ang trabaho ko lang nun, tumutulong na ako sa kaibigan ko sa trip shop, nagbebenta, pero wala talaga. Nung nakilala ko siya, siyempre,
wala nga akong trabaho. Ang ginawa ko, naghanap ako ng trabaho muna. Oh. Nag-ano muna ako, service crew. Paano may trabaho? Service crew ako noon. Oh. Sa service crew, Mm. dahil buntis na siya noon, ang ginawa ko na lang, mag-iipon na lang ako. Mhm. Pero bago yun, pinadala yung ano ko pinadala yung nabuntis ko yung asawa ko, pinadala siya sa probinsya, iiwas talaga sa akin. Ay, talaga? Oo. Sinundan mo? Hindi ko sinundan, wala nga akong pera eh. Kaya nga, oh. Ang, Ano nangyari? ang ginawa ko, syempre, emote lang muna, iyak-iyak sa iyak-iyak. Tapos, Teka, sandali. Buntis na siya. buntis, Ay, hiniwalay sa'yo. hiniwalay. Oh, naku po. Tapos, ang ginawa, sabi ko wala na. Akala ko wala na. Oo. Ang uso pa nun, Tita Mel, yung cassette tape. Ginawa na niya ako ng cassette tape, may voice tape. Oh. Tapos may tugtog kada salita. Aha, yun ang naku. Mellow 8 yun pa. Mellow 8. Oh. Yun, tapos yun. Ayun na lang ano namin. Dahil wala pa namang uso yung cellphone nun eh. Mm. Landline, saka pager. Oo, pager. Yung Okay. magsasabi ka ng emosyon sa operator na hindi mo naman kakilala na 147. Hello, I love you. Di ba ganun pa yung pager? Sasabihin mo sa pager, tapos maririt. So, wala, ayun lang ang communication namin. Landline, pinipigil pa. Yung mother-in-law ko, nagkaroon ng aneurysm. Oh, my. So, lalo ako natakot dahil siguro sa stress na dinulot. Swerte, yung doktor na gumamot, naayos yung aneurysm, nakasurvive yung mother-in-law ko. May nagalaw sigurong ugat. Oo. Pagka malay, sabi, pauwi mo na si Dana, yung wife ko, at kausapin ko na yung lalaki. Pagsamahin na natin yung dalawa. So yung doktor na yun talaga utang na loob ko. Oh, Ang galing talaga. ng pagkaka-opera niya. Pinrogram niya. Pinrogram yung utak. Ganun, si Alex. Yun. O sa madaling salita, Manikan kami, kasi bago kami manikan, yung bahay namin sa Potasio, may inoobserbahan na kami na militar, 2 militar na owner. Pinapa-obserbahan lang ako. bakit? Dahil nga kinikilala yung background ko eh. Ay, general nga. Ay, oo General nga eh. naman, general nga. Oo, general. Ala. Tapos, Oh. nanay ko matapang din. Oo. Sumilip yung nanay ko, kinausap yung 2 owner. Aha. Kaya niya, huwag kayong gagawin na ganyan, papabarangay ko kayo. Sabi, hindi natin kaya barangay yun, militar yun. Malibit. Nakapatid yan eh. General. Oo, Oh. yun. So, Oo. yun ang una namin interaction. Pero nagmanikan kami ng nanay ko, tapos nga sinet. Ang ginawa, ito ang agreement, Tita Mel. So, buntis. Oh. Nagtatrabaho ako sa fast food. Oo. Ang sabi ng mother-in-law ko, papakasal ko kayo sa West. Okay. 1996 yun, October. Oo. Pero, kailangan mo muna makatapos sa pag-aaral bago kayo Yan. pasal sa simbahan. At ang kasunduan pa, Tita Mel, makakadalaw ka dito. Buntis na to, Tita Mel, ha? Oo. Pero hindi kayo pwedeng magtabi. Ay. So, dumadalaw ako doon, Tita Mel. Naglalaba ako ng uniforme ko ng fast food. Oo. Pero pagdating sa gabi, labas ako. Uwi. Hindi, natutulog ako doon, pero sa sala. Kasi, manganganak yung misis ko, February 1997. So, pinakasal kami ng October 1996, November, December, January. Dumadalaw lang ako dun sa misis ko. Ang kasunduan kasi, religious ang mother-in-law ko eh, na walang basbas ng Panginoon. Hindi kayo pwedeng pagtabihin kahit na may nangyari na. Ayun. Atin na to, Tita Mel. Oo. Naku talaga. Atin lang to. Oh, pero Yung nakakalusot buntis ka. pala, Oh. mainit. Oh. Oh, ngayon. Nakakalabit ako sa labas. Oh. So, nakakalusot ako. Nang tabi lang naman, nang tabi. Para nang embrace. Ikaw talaga. Yun. Hindi, palagay ko alam ko na. Kasi syempre gusto niya pag nanganak yung anak niya, yung apo niya, no? Kasal na kayo nung... Kasal. Oo, kasal kayo. Nung pinanganak po siya nung February, syempre, ganado ako magtrabaho dahil may manganganak eh. So, Oo. akala ko yung perang naipon ko sapat. Naku, oh. Kasi parang sabi ko, fast food to. So, mula nung October hanggang nanganak, cesarean. Naku po, Nakaipon ang ako mahal. ng 15,000. Oh, So, ay, pupunta naku. ako dun sa father-in-law ko, sa Cardinal Santos pa. Oh, naku po. Oh, nung ginawa Sabi mo. ko, siyempre, ito po yung naipon ko. Sabi ng father-in-law ko, itabi mo na lang yan Oh. para makaipon ka pa. Yung pala, ang bill pala nun, nasa 100,000. Oh, cesarean eh. So yun. So nung ang ginawa Pero ko, bakit nanganak yun na wala ka daw sa tabi niya? kasi nga nagtatrabaho ako sa ano pa, nagdo-double time na ako. Pwede ka mag-double time. 20 pesos ang isang oras nun eh, sa fast food. Ganun. Tapos ang 20 minimum pesos. lang na allow sa'yo, pag hindi ka pa 8 hours lang. So 160 yun. Minsan Oo. nagdo-double shift para makaipon ka ng maraming pera.
Oo. Yun, syempre nung naka-double shift ako nun. Pero ang isa pa sa mga kasunduan, remember, kailangan graduate ako Oo ng pala. college. Oo, oo, yun ang Wala pa akong sinisimulan pag-aaral nun. Tita Mel, parang tumigil ako sa pag-aaral. High school graduate ako technically. okay. So, ang ginawa ko, nag-enroll ako sa AMA Computer Learning Center. Ayun. 2-year course. Parang Okay. vocational. Para lang nakapag-aral ako. Oo, parang makapag-graduate ka lang. Oo. Bago mag-1996 na nakasunduan yun, nag-aaral na rin ako noon habang nagtatrabaho sa fast food para tumatakbo na yung oras. Kasi nasabihan ako ng asawa ko na gusto ni mami ko medyo may pinag-aralan sa college. Sabi ko, magto 2-year course na ako. Kaya tumatakbo na Oo. yung 2-year course ko Oo. nung binigay niya yung kasunduan. So, 1997, nung panganak ng February, October ng 1997, graduate ako ng 2-year course. Ayun. Sabi ng nanay ko, pwede niyang graduate na yan basta may graduate. So, nung kinasal kami, Kasal na sa kayo. simbahan. Oo, simbahan na Tapos pinauwi niya na ako dun sa bahay. nila. Doon ako tumira sa bahay nila. At pwede ka nang tumabi sa asawa mo. Binigyan ako ng kwarto. Kaya yun Ayan. yung pinaka-moment ko na yung pag-galing namin sa simbahan. Kasi wala akong ginastos sa simbahan din. Oo, talaga? Oo, ano ko lang, barong ko lang. Oh, talaga? Tapos dahil IT ako nag-print ng invitation ko. Ayun ang donasyon ko. Yung barong nga, yung tela sa mother-in-law ko pa eh. Ako lang nagpatay. Talaga? Oo, tapos yung wedding. Ang bait naman nila, Oo, mabait sila. Napakabait. Siyempre nahiya ako dahil nga. O, nahiya ka. Oo. O, kahiya nang umiiral sa'yo. Oo, kaya isang table lang inimbita ko sa kasal ko. Kasi nga sabi ko, hiya ako dahil ang mabait sila dahil nung pagkatapos nun, yung bahay, doon ako sa bahay nila napatira. So, nasunod ko lang, buti na lang napakaswerte ko sa kumpanyang pinasukan ko, Tita Mel. Dahil nasa, may isang kwento doon na, nang nagtatrabaho sa fast food, dumaan yung kaibigan ko doon. Sabi, pre, may dyan mag-apply ka dyan office yan. Okay. Hindi niya sinabi na kailangan college graduate. Ako naman, gusto ko lang kasi wag naman fast food. Gusto ko naman opisina para mukha naman akong social. Kasi umuwi-uwi na ako baka mamaya umuwi-uwi na ako dun sa in-laws ko. At least medyo naka long sleeve man lang, di ba? Kasi hindi yung may mga mantika, mga ganun. So, apply ako doon. Ang pangalan ng kumpanya na SGS Far East Limited. Yan. Pag pumunta ko doon, nakakita ko ng maraming tao, sumunod ako. Exam ako. Napili kaming dalawa na lang. So, congratulations. Alex, nawawala yung resume mo. Yung pala, kailangan kong gawin, magpasa muna ng resume. Mag-submit ka muna ng Tapos resume. ako tatawagan. Yes. Undergrad ako. Oo. Sabi nila, pag Swerte mo. Nakapasa ka naman, so tatanggapin ka na namin. Pero, yun, tinanggap nila ako na parang 2-year course. Oo. So, yung nagtatrabaho na ako, nakatulog din ako konti nung nakatira na ako sa in-laws ko. Kasi medyo opisina na. Napopromote ako, Tita Mel, kasi nga marunong. Ako yung mga host, ako yung comedian. So, ako lagi yung mga nag-aano sa... Yun lagi ang ginawa ko, yung comedy ko, yun ang ginawa ko. Ngayon, kaka-promote ko, may isang promotion ako na magkakaroon ng legalities. Kasi hahawak na ako ng 4 na tao. Yung 4 na tao, college graduate. Pag tinignan yung 2-year course lang ako. Okay. Napakabait ng manager ko, sa supervisor ko. Ang ginawa nila, pinag-aral nila ako. Pagkahapon, pinapauwi nila ako ng maaga para makapag-aral ako sa AMA Computer College. Tinuloy ko yung 2-year course ko ng college. Kasi siya parang associate naman siya. So, may mga na-credit. Yes. Pero, ang utang na loob ko, dun sa manager ko na, pero hindi niya ako binawasan ng sweldo. Ang ginawa niya, parang official, ang tawag doon OB. Yes. Official business. Official business. Aalis ako ng alas 2, pero papasok na ako para sa college. Pero tumatakbo pa rin yung oras ko. Ang sinasabi nila sa ibang oras, mag-source ka lang ng trabaho mo. Parang magtrabaho ka sa ibang oras outside ng Diba, Sabado. Tumitingin sa mga... Kasi naging purchasing officer ako ang tawag eh. So, pwede ka mag-source ng mga equipment. Yes. So, Sabado, Linggo mo gawin. Pero habang Monday to Friday, nag-aaral ka na maaga. So, yun. Ang galing. Ang swerte mo naman, Naswerte ako din. Napakaswerte mo. Tapos, nakagraduate ako ng college. Oo. Pag-graduate ko ng college, yun yung... Promoted ka agad? Hindi. Yung kumpanya, parang nag-ship na sa ibang business. Okay. Ang ginawa ko, nagturo ako. Saan? Natanggap ako sa AMA. Doon din. Doon ka na. Naging naging teacher ako. Wow, biruin mo yun, naging teacher ka pa. Tita Mel, sa pagtuturo pala, hindi para ma-promote ka. You have to get
Yeah, education. yes, Graduate pa ako ng added. masters. Nag-masters ka pa ngayon. Nag-graduate pa ako ng masters ng Ayun, look at that. 2004. Oo nga, no? So yun. Imagine So akala that. ko wala na akong pag-asa ng high school. Akala ko high school graduate na Tapos, ako ng oo, oo. 1995. Inabot mo pa yung masters. 10 years later, master's graduate ako ng. So, teka muna. Saan dyan pumasok yung nag-panic attacks ka daw? Nagkaroon ka daw ng panic attacks? At Tita Mel, nung mahirap kami sabay-sabay ng pamilya ko, Oh, hindi ko nararamdaman yung guilt kasi sabay-sabay kami mahirap eh. Lahat kami doon eh. oh, Natutulog ako yung tumira ako sa ate ko, natutulog ako ang nasa ilalim ko, kalan, natutulog ako sa ibabaw, kaya nagigising ako dahil mainit na yung likuran ko eh. Pero ang himbing ng tulog ko kasi lahat kami, nasa ganung sitwasyon. oh. May isa naman akong tinirang bahay, na dahil sa masikip na kami, lahat ng mga kapatid kong tiniran ko, alam ko mahirap din ang buhay, pero pag sumiksik ako, kaya conscious ako sa dinadala kong problema. So, ang gagawin ko, may isa rin ako tinulugan ng balkonahe. Okay. Nakikita ko yung Oo. naamoy ko yung usok ng Oo, tricycle, oo. lalamok ako, nandudula yung gamit ko. Ang himbing ng tulog ko, nung 2003, may asawa na ako. Remember, may asawa na ako noong 1997. Nakatira ako sa magandang bahay, may aircon. Ang Okay. ganda ng tulugan namin ng asawa ko, aircon, sarap ng pagkain. Tapos pagka pupunta sa akin yung mga pamilya ko, nanay ko, kapatid ko, dahil village yun eh. Mhm. Village na mataas, magandang village yun. Para pumasok ka, may guardhouse. So, Mm. ang ginagawa ko, para wag mahirapan yung mga nanay ko, merong isang gate na maliit na hindi Okay. napapasukan, pero mapapasok mo yung kamay mo, mag-aabutan. So doon kami nagkikita, nag-aabutan kami ng pera doon. Aabot ako ng pera, kasi nagtatrabaho, ako yung may trabaho lang. Aha. So bibigyan ko ng pera, o kaya pagkain, pera. Oo. Yung visual na may rehas, na nag-aabot ako, Yes. aabutin ng nanay ko, ng kapatid ko, tapos papalayo sila, Yes. naglalakad. Yes. Nag-ano pala yun sa sa utak ko. So pagdating sa gabi, yung masarap na may konsensya ako na nakakatulog ako, pero yung mga pamilya ko, Aha. somewhere, naghihirap. Oo. Yun ang nagkaroon sa akin ng clinical depression. Ah. Nung nag-ano ako sa psychiatrist, Oo. sabi niya, may guilt ka because nakakatulog ka ng maayos, pero deep inside, alam mo yung pamilya mo, hindi maganda yung, Mhm. parang gusto mo, parang survivor ba, na parang gusto mong, Oh, teka. So, how did you get over that? nag-ano ako, nung medication talaga, hindi ko nakakatulog na mga 3 Oo, days. oo, oo. Tapos malungkot ako, gloomy ako, hindi ko na-appreciate yung success ko, Oo. kahit maliit. Kasi nga, laging deep inside pala, naiisip ko na, successful ka nga, pero paano yung mga Yung mga kapatid mo, oo. nanay mo? Ang ginawa ko, nag-medication ako, pero 3 beses siyang bumalik 2003, 2005, 2008. Lahat yun, laging may trigger na success. May nagtitrigger. Oo. Nung lumipat naman ako Aha. sa bahay namin na 2000, kasi lumipat ako sa bahay namin 2005. May Oo. bahay na kami, pero lupa pa rin ng in-laws ko yun. Oo. Sa Taguig na, paglipat namin, yung success na naman naramdaman ko, parang ako lang. Hindi ko kaya Oo. yung parang ako lang. So, lagi ako nag-share sa mga, pero pag nag-share lang ako, parang financial, Oo. alam kong hindi sapat. So, may ganun akong mentality. Oh, ngayon, saan naman mo na discover na ikaw ay may talent sa pagpapatawa? Yung way back na bata ako sa Bangkal, Makati, nung nakasalukuyang nagsasuffer kami dahil yung up and down na buhay namin. Oo. Ang ginagawa ko pag nasa labas ako, nagiging bangka ako ng kwento. Kasi siguro yun yung outlet ko, Yeah. parang yung naging protection ko sa sarili ko, parang hindi ko maramdaman yung nangyayari sa amin na kasi yung tatay ko hindi ko naman nakikita eh. Oo. Ang tatay ko is bihira lang dumalaw sa amin. Ganun. Kasi nasa number 2, number 3, number 4. Minsan, makikita ko pa. May naging kasambahay kami. Yung pala, number 3 ng tatay ko yun. Oo. May napatid ng mga bata sa amin. Yung pala, kapatid ko sa outside of, ng kapatid ko sa labas. Oo. So yun, nakikita ko yun. Parang lalabas ako, magkukwentuhan kami. Nakakalimutan ko, bilang bangka, bilang life of the party, bilang, nakikita ko yung impacts, yung kwento. Yung doon ako napadaan sa kwento. Hanggang sa, nahawa na ako sa mga tambay doon. Yung mga, kung paano mag-deliver ng joke. So yun, nagiging bangka na ako. Oo. Hanggang sa nadala ko nung San Sebastian, may isang insidente na na-appreciate yung comedy ko. Kasi nung San Sebastian, napatigil ako sa pag-aaral, Tita Mel. San Sebastian. Napatigil ka doon. Kasi nga nung
gagraduate ako ng high school ng San Sebastian. Dapat San Sebastian ako. Tumigil ako dahil wala nang pera. Wala ng pera, oo So, nga. lumipat ako sa kuya ko sa Malabon. Mm. Tigil ako isang taon, lumipat ako. Ang nilipatan ko, Arellano University, Malabon. Medyo section 4 ako dahil transferee. Oo. Ang na-classmate ko, mga loko ng ano, dahil panghapon ng section 4. Classmate ko talaga, hindi mukhang adik ka. Adik talaga dahil amoy Oo. laseng, Aha. may nagpapasabog ng CR. So, ang naging protection ko, sabi ko, kailangan mapakisamahan ko itong mga to. Kasi mistiso ako eh. Oo. Tapos galing ako sa San Sebastian, ang ginawa ko, naipagkwentuhan ako sa ila, ako ngayon yung life of the party nila. Oo. Kasi nakita ko paano nila initiate yung mga pagdayo ka o kaya bagong salta ka. Oo. May nakita ko doon, pinutukan nila ng gasolina tapos sinunog nila sa tabi. Pero nakasurvive, pero sinunog. So natakot ako doon. Ang ginawa Siyempre, ko, tinambayan ko sila. Pero ang goal ko, kinaibigan mo ko talaga, sila. kakambal kami. Uminom ako ng beer, tapos Oo. kwento ko. Talagang Oo. gano'n ang nangyari. Hanggang sa nalipat ako sa section 1, pero naiwan ko silang tropa ko. Kasi nga marunong naman ako sa klase. Oo. After 2 months, nilipat ako sa section 1, pero tropa ko na sila. Oo. Tapos pagdating naman ng nung section 1 naman ako, tumakbo naman ako na student council. Ako naman yung yung campaign manager. Ako yung comedy, ako nagko-comedy. So na-landslide kami. Landslide, panalo kami. Panalo kayo. Saka kilala ako bilang nagko-comedy. Tapos doon sa Sangandaan, minsan galing ako sa Makati, kumuha ako ng pera sa kuya ko. Pauwi ako sa Sangandaan. May humold up sa akin. Okay. Nakatayo. Talaga nakatusok na ganyan yung kutsilyo. Bilang may sumigaw sa looban na, wag yan, nakakatawa yan, si Ernie Barong yan. Hindi niya ako hinold up. Biro mo, no? May ganun Oo, ako. na-save ka pa nung Kasi ano. ako, Alex, paano ka naman napasok sa TV bilang comedian? Accenture ako nagtatrabaho. Okay. Pagkatapos ko nang magturo ng maging professor, bumalik ako sa kumpanya ko sa SGS para mag 1 year lang ng systems admin para bang paying it back kasi nung tinanggap nila ako ng undergrad ako. Oo. Nung graduate ako, natigil yung kumpanya. So nagturo ako. Sabi ko, balik nga ako isang taon sa inyo na bilang graduate naman. Para naman, tapos 1 year, tapos lumipat ako sa Accenture ng 2005. IT naman ako noon. Itong Accenture, mahilig sila mag-work-life balance. Dapat raw may work-life balance. Ako yung resident host and comedian. Okay. So, ang ko talaga, hosting ko at pagpapatawa ko, mandated by the human resources. So, maingat ako magpatawa. Kasi nga, matatanggal ako eh. Walang bayad eh. Tapos, marami silang mga pakulo na may mga extracurricular activities. Merong stand-up comedy workshop. No, really? Apat na Saturday. Ang kwento nun, gusto ko talaga siyang umattend, kaya lang wala akong pera nun. Outside ng kumpanya namin, 5,000 ang bayad, wala akong pera. Nalaman ko, meron pala sa kumpanya namin. Libre? Free. Tapos apat na Sabado, nung last na, syempre mag-recital, natuwa sa akin yung nag-conduct, nag-form kami ng group. Ang una kong group, yung Comedy Cartel. Ayun yung nag-perform na kami ngayon sa mga bars. Kaka-perform namin sa bars, wala naman nanonood na una, 3 lang. May iba, na-istorbo pa namin dahil nag-meeting doon. Kakatsaga ko, may nakapanood sa akin. Ang di nakakaalam, ang una ko talagang TV appearance, Comedy Bar ni Eugene Domingo at Alan Kay. GMA7 yun. Talaga? Na ang mangyayari, pag nagustuhan ka, boboto ka para makabalik ka. Okay. Mag-perform ka ulit. 3 beses ako bumalik dito na para mag-stand up. Yun ang una kong TV. Tapos, nung nagtuloy-tuloy ako ng stand-up, nakuha na ako sa ABS-CBN. Ayun. Yun yung una Pero kong- nag-writer ka rin, di ba? Nag-radio, DJ, ang dami Sa mo sobrang hilig ko, Tita Mel, ng yung working student, di ba? Work, aral, tapos o kaya reverse, aral, work. Pagdating ko rin sa showbiz, ganun din ang ugali ko. Pumasok ako bilang, ang unang pasok sa talagang formal na TV, host ako. Tapos nakikialam ako sa mga writers, hanggang sa naging head writer ako. Nung pumasok naman ako sa sitcom na Toda Max, tricycle driver ako, naging writer naman ako. Pumasok naman ako sa isang show, writer ako, naging host ako. Parang ganun ang trajectory ng career ko, on cam, off cam ako. Kaya nagtagal ako sa showbiz, hanggang sa naging writer na ako ng iba't ibang palabas. Ang dami mong multitasking, ang dami mong alam. Radio na rin ako, nag-DJ din ako sa radio. Lahat ng... Dahil sa, nakumpara ko yung sitwasyon ko dati na ang opisina is 8 to 5 job na tapos nagtrabaho ako sa construction, nagtrabaho ako bilang kargador, nagtrabaho ako bilang DJ, nagtrabaho ako bilang service crew. Yung pagpasok ko sa showbiz, napakagaan nito.
Oh. Napakagaan sa akin na parang kulang pa 'to sa akin na work Oh. kasi Oh. wala nag-e-enjoy na ako, eh. So, Oo. yung iba parang, "Ano ka ba, hindi ka ba nagpapahinga?" "Hindi, ang saya nitong buhay na 'to, eh." So, Oo. nakakapag-multitask talaga ako. Oo. Hindi nga sabi nga nila 'di ba 'pag mahal mo yung trabaho mo, Sobrang ano 'to, sobrang hindi pagod ang mararamdaman mo, eh. saka may comparison ako. Oo I nga, rather have from this oo, than yung noon. 8 to 5 na yung Oo, 8 to 5 nga na job ko, ang likot ko sa opisina, tayo ako ng tayo dahil nga hindi mo ako mapapaupo, eh. restless ka. Teka muna, bumalik yung panic attack mo, eh. Mm. O bakit na naman, eh, maayos ka na? May lahi kami talagang sugarol, kahit ako napasugal. Ay! Taga-bisyo, so hindi ko may kwento pang separate yun, pero ang nangyari nung medyo maganda na yung career ko sa showbiz, um, siguro dahil sa ano, meron akong ugali, Tita Mel, na parang 'pag may problema sa buhay. Yung tatay ko noon umuwi, may sakit na. Hmm, Yung may sakit na yung tatay ko noon, siyempre hindi ko siya masyadong nakasama, no? Pero oo. at the end of the day, tatay ko pa rin siya. So Of ako course, nag-asikaso yeah. nung pagpapalibing. Pero nasa Namatay. number 4 na siya. Pumunta kami sa Laguna para ipalibing. Ang swerte ko dahil may ano ako noon, pinagsabay ko ang showbiz ng 2 taon, by the way. No. So, nung natanggap na ako sa showbiz na meron na akong going bulilit, may mga Mhm. sitcom na ako, nagtatrabaho pa rin ako sa Accenture kasi natatakot akong iwan yung mga benefits kasi fiction, eh. So, Ah. trinay ko pa siya ng 2010 to 2012. Nagre-resign na ako ng 2010. Sabi ng pinaka-boss ng Accenture, "Huwag kang mag-resign. You're the face of work-life balance, eh. Mhm. Ililipat-lipat na kita sa madadaling trabaho." Ang swerte ko sa mga Puwede 'no? nakatrabaho ko. Oo 'no? Birumo mo boss na yun, nagre-resign ako, sabi ko, "Hindi ko na po kaya, may showbiz na ako." "Wag, Oo. pagsabayin mo akong mawala. Babawasan yung trabaho mo, biruin mo, Babawasan ko yung trabaho saka mo." nakadinig ng gano'n. 2 years Oh, ko na sabi ko, kapal na ng mukha ko dahil 2 years nag-a-absent pa ako dun sa limang, lima, di ba yung regular job ko na 8 to 5, yeah. binigyan na ako ng work from home na 2 days. Oh, Uma-absent pa ako dun sa 3 days, oh my nahiya na God. ako. 2012, umalis na ako. Pero, Oo. nung namatay yung tatay ko, 2011, parang paalis na ako sa showbiz nun. Ako yung nagsumagot, di ba? Hmm. Yung namatay siya, palibing siya, parang hindi ako nasara. Hindi ako nasara Aha. na hindi kami nagkausap, parang Yes. yung parang hindi sapat yung ginawa ko para yan ba, Oo. yung kulang na interaction namin. Hmm. Siguro dinala ko yun, tapos imbis na umuwi ako sa bahay, pumunta ako sa casino. Nag-umpisa na 'yon. Nagpasimula ako, una nanay ko kasama ko dahil sinasama ko yung nanay ko, eh. Nanay ko kasi panayaya sa akin, ang laging dahilan sa akin pag sinasabihan ko, "Wag na ma, sasabihin sa akin maikli na raw yung buhay niya." Oo, buhay pa rin siya hanggang ngayon. So, Hindi pala, ha? nung sinamahan ko, nagpapasugal ako, na ano ako, na parang nagkaroon ako ng, Nawili ka. nawili ako. Buti lang wala pa ako masyadong, hindi pa ako successful. May Oo. nakakita sa akin, "Uy, kilala ka, hindi sila pwede magpa-picture, bawal sa casino." Ganun Oo. pa lang yung level ko. Nagsugal ako hanggang nung 20, kasi ang showbiz may bisyo. Yung parang pag may pag-usap ka, minsan mapapayosi ka dahil tuhod mo Ay. nagyosi. So, nung 2019, sobrang ano ko, nagdidirect ako ng pelikula, meron akong morning show, Mm. galing ako sa casino. Talagang sinasagad ko yung health ko. 2019, parang nagpa-check up ako sa isang clinic. Nagkaroon ako ng health scare. Parang sabi sa akin, medyo magpapa-x-ray ka ulit para may tama yung likod mo. Hmm. Yung gabi na yun, hindi ako nakakatulog. Parang na-trigger yung anxiety ko Hmm. na kahit na maganda na yung resulta, Hmm. yung pag-resulta kinabukasan, okay na pala, medyo clear ka na. Hindi nawala yung realization ko na bumalik ulit yung ano ko, anxiety and Aha. ano, yung akin, hindi ako nakakatulog. Oo. So, bumalik ko yung ano ko, yung clinical depression ko. So, pero ano yun sa akin, realization nun, dahil pagkagaling ko nun, ang healthy ng living ko, tinanggal ko lahat. Tinanggal ko lahat ng Hmm. masama. Kasi nga, nagkaroon ako ng awakening. Parang, Oo. parang kinalog lang ako siguro ng Panginoon na, "Oy, masyado kang busy." Nawala yun, which is blessing sa tingin ko dahil, remember in 2020, pumasok ang COVID, kung mahina yung katawan mo, ikaw unang Oh, madadali. So, yeah. mula nung kalahati ng taon ng 2019, I was parang nag-exercise ako, hindi na Hmm. ako nagsugal, hindi ako nagbisyo, parang nagbago ako. Yung pala, preparation yun dun sa For the 2020. pandemic. Medyo maganda yung pangangatawan ko at wala akong bisyo. Oo. At natigil ako sa sugal. So, yun ang Mm.
Yun yung ano sa akin. Mm. Um, nung sa sobrang kasino ko, Mm. pumapasok, Tita Bel, Mm. papasok yung pandemic. Mm. Ah, walang trabaho, may utang pa ako nun. Kasi nga, dahil sa pagtigil ko, nagbabawi-bawi pa lang ako. Nagsisimula pa lang makabawi, Mm. pumasok yung pandemic. So yun yung papasok sa pandemic. So sabi ko, paano kaya to? Wala na akong work. Kasi nga, sarado lahat yung work. Nung pandemic, yes. Pero ang Oo. doon, isa sa trip ko, Tita Mel, nung 2019 na isa sa mga sinabi ko sa asawa ko na, I told you, yung parang gano'n. Nagulat siya na kasi noong October, bigla ako nagpa-renovate ng bahay, nagpalagay ako ng second floor. Mm. Kasi bungalow yung bahay namin. Sabi, ba't ka nagpalagay ng second floor? Wala lang, hindi ko alam. Yung second floor na yun, wala pang naka-separate yun. Ibig sabihin, walang papuntahan sa taas. Kundi lalabas ka para umakyat. Tapos, malaki kasi yung lupa na binigay sa amin ng mga in-laws ko. Pagkatapos ko tumira ng 8 years sa kanila, binigyan nila ako pinalipat nila ako, pero lupa rin nila ako, lupa. Ang laki, so nagpagawa ako ng gym, ng basketball court, tapos yung pool na maliit. Sabi ng asawa ko, ba't mo ginagawa yun? Tapos hindi ko alam, sabi ko, parang siguro mechanism ko yun habang Oo. ko sa withdrawal Oo, ko. oo, oo. Tapos nagpalagay ako ng 3 internet. Hindi ko alam. Nung pagpasok ng pandemic, yung second floor kong pinagawa, yun ang naging studio ko. Tapos yung 3 internet ko, hindi pa galingan noon, Tita Mel. Tatawagan ka ng mga producer, may internet ka ba? Sabi ko, 3. O, pasok ka sa project. Yung 3 internet ko kasi may connection ako. Tapos dahil di tayo naglalabas, yung gym, basketball, yun yung naging exercise namin habang nakakulong tayo ng 2.5 years ng pandemic. So during pandemic, Tita Mel, meron akong studio. Ang ginagawa ko, walang bayad, may cellphone ako. Nag-show ako ng 6 p.m. to 7 p.m. kasi ayoko manood ng news. Dahil nakakatakot yung news na COVID. Lahat sabi ko sa mga tao, manood kayo sa akin para wag kayong mapraning, panoorin nyo ako. Yung mga tao nakapanood sa akin, naging fans ko yun. Na pagkatapos ng pandemic, they remembered me during the bad times. Sila kumuha sa akin sa mga events. So, naka-recover ako ng 2020. Napaka-ironic na during the hard times ng buong mundo, Ikaw, doon ako you're namayagpag. building your Doon ako your profession, no? nasabi ko na naman sa ibang Oo. negative 3 million ako pumasok. I was positive 7 million paglabas Wow! during the 1 year. Talaga? Oo. Teka, Nag-file po ako ng tax. saan ang galing yung 7 million? Nag-on the air ka, nag-online ka. December 2019, sa sobrang pag-focus ko, may isang nag-viral video ko na nag-earn ng 11 million. 11 million Views. views. Oo. Pagpasok ng pandemic, may online presence ako. Oo. So kaka-online ko, dahil sa may problema sa mental health yung mga tao, ironically, may problema sa mental health, pero nakasurvive akong 2.5 na hindi ako anxiety. Bakit? Kasi ramdam lahat ng tao yung, di ba sabi ko sa inyo dati, kaya ako nagkaka-anxiety kasi parang ayoko lang ako masaya. During pandemic, alam ko lahat ng tao malungkot. Kaya malakas ang loob ko kasi kailangan ako maging malakas kasi lahat ng mga tao malungkot. Parang ganun. May ganun ako laging panlaban sa mundo na pagka nararamdaman ng marami, okay ako. Pero pag ako lang nakakaramdam ng masaya, ayoko kasi may naiiwan. Parang ganun yung mentality ko. May mga shows, Tita Mel, nung pandemic, maniwala kayo sa hindi, 1:00 ng hapon. Bakit? Di ba, iwalay-walay tayo ng bahay-bahay tayo. Yung mga boss sa kumpanya, pag may meeting sila ng 12 to 1, sa sobrang lungkot, gusto nila ng comedy sa dulo. Ganun? Ako yung dulo. May surprise for you, Alex Calleja. So, mga events, hindi lang Christmas party, hindi lang birthday, kundi gusto lang magpatawa dahil sa meeting after meeting updates. So, minsan may show ako ng 8 sa isang araw. Nagsisimula ng 1:00. Tumatapos. May show ako sa Texas, US. May show ako sa BPO ng 1:00 na madaling araw. Yung studio ko na yun, natutulog ako doon, gigising na ako para mag-alarm. 3:30. Hi guys! Naging 3 yung laptop ko. Dalawang laptop, isang desktop. Nag-stand up ako dito, 30 minutes. Thank you, pinapakilala na ako dito. Thank you very much. Pagpindot ko, hi! Tapos pag may conflict sa schedule, may naka-save na ako na stand-up comedy ko na 30 minutes. Na medyo yung parang pwedeng gamitin sa lahat. Ay, may conflict ka, Alex. Side may conflict, meron ako dito nakahanda ng 30 minutes. Talaga? Nadala ko sa inyo. So yun. Fantastic! Pumasok November, December, Oh my 8 God. sa isang araw.
Naku. Paano naman nabuo yung birthday comedy special, yung tamang panahon na nag-hit? Nung nag-perform ako sa online, Tita Mel, online yun, na-seated. Aha. So nawawala yung ano namin, walang stage eh. Sabi nila Oh. mag-aano raw eh. Mag-aano raw, magsasuffer raw yung stand-up namin. Kasi Oo, kasi stand-up nga eh. oo nga. Live dapat eh. Oo, Ngayon, nag-adjust oo. kami sa online. Hindi ko alam yung na-gain kong style sa stand-up plus yung experience ko sitting down na screen lang, medyo may na-develop akong talent pa doon. Lalo pang napatinding stand-up ko kasi para siyang nilagay sa ibang sitwasyon. Ano magiging stand-up mo pag ibang sitwasyon? Yung online, may na-develop ako na facial expression. Kasi yung mukha eh, mukha-mukha lang ang labanan eh. Walang paa, walang ano Right, eh. oo. Ito lang. So yung facial expression ko na-train ko nung 2.5. Kaya pagtapos nung na-combine nung talent ko nung nakatayo, may facial expression na ako. Oo. Kaya pagdating ko dun sa stand-up ko, nung ginawa yan, Tita Mel, yung Netflix talaga, yan ano mo eh, yan talaga yung parang isa sa mga pangarap namin eh. Nung pre-post ko yan, ready na ako, kaya nga tamang panahon. Ready na ako sa material, ready na Kaya. ako. I was Pero, about to ask you oo, eh. tamang Bakit yun ang panahon. title eh? Dahil Oo. ramdam ko ay parang meron na akong enough backup, enough, of course, puhunan. Oo. Parang may mga tao nakakilala sa akin. So, nung ginawa ko yun, hindi na ano ng Netflix eh, wala na silang slot for Oh, stand-up comedy. okay. So, pinilit ko lang kaya ako nag-produce. Mhm. Kasi dalawa ang gusto mo mangyari sa Netflix eh. I-produce ka nila, ayun talaga gusto mo. Or ikaw mag-produce. Or ikaw mag-produce. Ako Oo. nag-produce kasi nga wala. Oo. Pag ikaw nag-produce, hindi ka global. Minsan. So, ang nangyari, nung Netflix special ko, naipag-usap ako sa Netflix, sabi nila, ikaw, gawa ka, pero hindi namin sure na bibili namin. Oo, oo. Bahala ka. So, na-challenge ako. Oo. Ganyan naman lagi yung buhay ko, challenge eh. Oo. So, nagbigay sila ng mga tips, sinabay ko sa birthday special ko. Aha. So, yung birthday special ko, humingi pa rin ako ng tickets. Hindi ko sinabi sa mga tao nanonood na Netflix yun, para natural yung tawa nila. Kasi pag sinabi mo, uy, ano to ha, i-stream to ha, baka man, hindi maging natural. So, yun. Oh. Ni-record ko yun, tapos pinakita ko sa Netflix, so, na-approvean sila. Oo nga. So, Sa tansya mo, yan na yung pinnacle of your success? Ah. Yung nasa Netflix ka? Tita Mel, natutunan ko sa buhay, maraming points sa buhay ko na parang yun na yun eh. Yung nag-asawa ko, eto na to. Oo. Nung nakapag-graduate ako sa college, eto na to. Oo. Nag-masters ako, eto na to. Natutunan ko dito, hindi laging ito na to eh. Isa lang siyang checklist sa Okay. buhay mo. So, kahit anong age, kahit ano pang estado mo sa buhay, pag may achievement ka ngayon, namnamin, pero kinabukasan, look for another goal. Oh. So, isa lang siyang ano ko sa Aha. buhay ko and I'm looking for another challenge again. Oh, wow. Pero doon sa mga nangangarap na na-inspire sa'yo, halimbawa, gustong maging komedyante, anong mga maiiwan mong advice? Yan. Huwag na po, masyado na kayong marami. Hindi, sa mga aspiring comedians yan, ang panahon po ay ngayon. Ang tamang panahon po ay ngayon. Hindi Aha. bukas, hindi sa susunod na araw, at walang nasayang na panahon. Hindi rin, ay sayang, dapat kahapon pa. Ang tamang panahon ay ngayon. So, ang gagawin mo lang, isulat mo yung buhay ko, yun ang patawa ko ngayon eh. Ang hugot ko yung buhay ko. So, ang komedyante, para maging effective ka, dapat ang source ng laughter mo, yun din yung source ng sadness mo. Ulitin mo nga, again. Yung source ng laughter mo, yun din yung sadness mo dati. You have to convert it to laughter para maganda yung labas. Oh. Lahat ng stand-up ko galing sa totoong buhay ko na malungkot dati, ngayon masaya na ngayon. 10 kami magkakapatid, bunso ako, biktima ako ng pinaglumaang mga damit, hanggang sabi ko sa nanay ko, Ma'am, this gotta stop. Sabi ng nanay ko, pa tayong suotin yan? Masuot ko na nga yung panty ni ate, wag naman yung blouse na it's too much, you know. Isa sa masakit na joke ko, No. sabi ko, galit na galit ako sa nanay ko kasi nagsusugal siya. Akala ko walang kinalaman ng tatay ko dito. Yung pala yung tatay ko, dahil babaero siya, Oo. tinuruan niya yung nanay ko magmadyong. Hmm. Kaya naging sugalo ng nanay ko. Kaya galit na galit ako. Dahil tinuturuan ko ang asawa ko magmadyong, hindi matutututo. So,
Lahat ng comedy ko are based from my most mga sad experience. Yes, yes. Yung father-in-law ko, sabi ko, ang asawa ko po ay anak ng general. Nabuntis ko po yung asawa ko. Sabi ko, magtatapat tayo sa tatay general, di ako natatakot. Kaya sabi ko sa tatay general, napunta kami sa bahay. General, nabuntis ko po yung anak mo. Sabi ni general, paano mo nabuntis yung anak ko? May pagkabastos mo. Gusto ba? Wag na! Anong papakain mo sa anak ko? Kung ano po naman ang rep nyo? Kung magkano bibigyan yung allowance? It's really up to you, Dad. Saan naman kayo ditira? For the meantime, mga 10 years, dito muna kami sa inyo. Pagkatapos, nihahanap namin kayo ng magandang apartment. So, lahat po yun ay galing sa pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Yun po ang masasuggest ko sa kanila. Be authentic. Get the comedy from your experience para hindi Correct. ka mapagbibintangan na ginawa mo lang joke somewhere. Na nagnanakaw ka ng Oo. yung Oo. ano mo, ibig mo sabihin ay nako. Ano daw yung maling akala o hinala ng mga tao tungkol sa mga comedians nagaya mo? Akala Meron bang nila, gano'n? meron, akala nila lagi yung masaya. Oo. May mga instances na may nagde-deliver sa bahay namin na nakakabalita ko lang na yung nanay ko may sakit. Paglabas ko, syempre, galing ako sa masamang balita. Kinuha ko yung delivery. May nag-post na. Hindi naman pala ano ba yun si Alex? Lagi namang, akala ko lagi nakakatawa. Lumabas, malungkot yung mukha, nakasimangot. So, may mga emosyon din kami minsan. So, hindi kami lahat ng oras nakatawa yun. Parang, may mga, ako nga, iyakin ako eh. Pinipilit ko lang. I would think so after Yes. this interview, ha? Nakikita ko sa you are a very sensitive person, na? Very sensitive ka sa tingin ko. But you have the most beautiful blessing of all, which is what? Yung dumaan sa yung mga negatibo, yung dumaan sa yung mga paghihirap, yung dumaan sa yung mga hinagpis, no? You have the blessing of knowing how to make that positive. Yung negative sa buhay mo, ang galing mong baliktarin yun, nagiging positive for you. Opo, Tita Mel. Hindi ba ganun ka? Ganun po talaga ako. Hindi po ako naghahanap ng... It turns around to benefit you and to make you a better person. Yung mga masasamang nangyari sa'yo. And, that is a blessing. Hindi lahat ng tao meron yan. But ikaw, yung iyo talagang master talaga. And we thank you very much for giving us the opportunity, na ipakita sa mga tao kung paano ginagawa yon. Na isang masama sa buhay mo, babaliktarin mo at magiging positive for you. Thank you very, very much. And hindi ko rin papalagpasin sabihin, isa kang tao na napakataas ng kanaisan mo na maging masaya ang buong mundo. Opo. When you want people happy, miski taong hindi mo nga kilala yung mga pinapaligaya mo di ba? Mga nanonood sa'yo, Yun talaga, sabi nila, ang pera-pera daw, pag ganun. Pero hindi, minsan ang pinupunta ko yung tawa ng tao. Yung reaction, marami ako na-receive sa tamang panahon na reaction. Of course, marami natatawa, pero yung mga na-receive ko, yung tatay kong may sakit, na hindi tumatawa na matagal na, nakita kong tumawa. Tapos yun yung mga That makes you happy. Yes. Yan ang fulfillment mo tama. dyan sa trabaho mo, hindi ba? Yes. At yun, totoong-totoo sa'yo nang gagaling sa puso mo. Gusto mong magpaligaya ng mga tao. Tama po. And for that, Salamat po, Tita. we thank the Lord for you. Thank you po. Congratulations, Alex. Thank you very much. Sige po. Okay.